Cotabato City ay naka-full alert status dahil po sa naging tensyon sa Senado. Mayroon pong buong pag-uulat sa Star DJ Tom. Kaalinsabay ng pagtaas ng Philippine National Police sa full alert status sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kamakalawa ng gabi. Sinabi ng Cotabato City Police Office or CCPO na ipatutupad din nila ang mas pinaigting na seguridad sa Cotabato City. Sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang tagapagsalita ng Cotabato City PNP, sinabi nitong nagsasagawa na sila ng proactive measures upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa buong lungsod. Ayon kay Evangelista, kabilang sa mga ipinatutupad ng pulisya ang intensified patrol operations, checkpoints at mas pinaigting na police visibility sa iba't ibang lugar. Dagdag pa rito, nagsasagawa rin umano sila ng accounting o pagsusuri na kumpleto at nakaalerto ang lahat ng mga tauhan ng pulisya habang patuloy din ang koordinasyon nila sa iba pang security forces para sa kinakailangang operasyon. Hindi pa naman matukoy ng CCPO kung hanggang kailan mananatiling naka-full alert status dahil nakasalalay pa rin umano ito sa direktiba ng National Headquarters ng PNP. Sa huli mensahe ng opisyal, nilinaw nitong hindi layunin ng alert status na magdulot ng takot sa publiko, kundi bahagi lamang ito ng tungkulin ng kapulisan upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lungsod. Nais lang po namin ipaalam dito sa ating mga kababayan, ang Cotabato City Police Office po, lalo na po sa publiko natin na tama po kayo, Sir Ray, na itinaas po natin yung alert status natin. Yan po ay bisa sa National Headquarters ng PNP na ibinigay sa atin dito na kautosan as memorandum. So meron po tayong hakbang na tinatawag po nating proactive na hakbang upang masiguro lang po sa yung kaligtasan at seguridad ng lahat, including also the Cotabato City po dito sa hakbang na ito. Okay. Ma'am, ano yung mga provision? Ano yung mga kinakailangan nyo daw gawin during this heightened alert? Yes, Sir Ray, pag sinabi po nating proactive, yun ang nasabi po sa amin ng ating headquarter. Pag sinabi po nating proactive, yan na po yung sinasabi natin, Sir Ray, na una po, preventive action tayo. Pag sinabi nating preventive action, kailangan meron tayong, like for example po, mas intensify yung ating patrolling, yung checkpoints natin, at visible palagi yung inyong kapulatan po. Pag sinabi naman nating preparedness, another po yun, Seri, pag prepare ng bawat kapulisan, tinitingnan po dito yung ating mga kapulisan. Kailangan every now and then, nagkakanda kami dito ng accounting ng personnel, if in case needed, yung mga resources, yung ating mga patrols, yun po ay nagpapakita ng accounting din po sa ating mga kapulisan dito, and as well as during in responding, if in case needed, And then, ito rin po ay isang part of deterrence, yung sinasabi nating paghadlang. Kung may mga possible na mangyayari or may mga bagay na mga grupo na maaring sasakay sa any issues, So, yun po yun, binabantayan din po natin. It's as part of also a preventive action. As well as community engagement din tayo, Sir Ray, Nagkikipag-ugnayan tayo sa kapwa natin security sector because the security ensuring the safety and security of the Cotabato City, it involves also other security sector survey. Yan ang naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang tagapagsalita ng Cotabato City PNP. At iyan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Star DJ Tom and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!